Napahirapan ang pagkuha sa labi ng dalawang pilotong kasama ni DILG Secretary Jessie Robredo dahil sa lalim ng kanilang kinalalagyan at sa lakas ng agos doon. Nakatutok si John Consulta live mula sa Masbate. John? Mel, matinding pagdadalamhati nga ang pinagdaraanan ng mga pamilya nitong si Captain Jessup Bahinting at ang Nepalese co-pilot nitong si Shitis Chan na kasama ni DILG Secretary Jessie Robredo sa bumagsak na Piper Seneca plane dito sa Masbate. Larawan ng matinding kalungkutan ang mga kaanak ng pilotong si Captain Jessup Bahinting at Nepalese na co-pilot na si Shitis Chan matapos makumpirmang nasa loob ng wreckage ng bumagsak na Piper Seneca plane ang labi ng kanilang mga mahal sa buhay. No. Agad ipinaliwanag ng Task Force kalihim ang resulta ng dive mission ng mga dayuhang technical divers at ipinakita ang mga nakunang litrato at video. Aminado ang mga kaanak na hindi madaling tanggapin na ganun ang kinasapitan ng mga piloto. Gayunman, malaki raw ang kanilang pasasalamat sa lahat ng mga tumulong sa kanila. Malaki ang pasalamat kami na medyo kami natulungan ng gusto sa gobyerno. Talagang gumagawa siya ng search. Sir, our sincerest condolences, sir. Opo. Do you have any personal message to the government who has helped you? Any message? Thank you very much to Filipino government, US Army, here people, Navy, Coastal Guards, police, everyone. Thank you very much. Thank you, President. Wish you done here. Pero tila di pa tapos ang kalbaryo ng mga kaanak ng mga piloto. Ayon kasi kay Secretary Mar Rojas, hanggang sa ngayon, nananatiling nasa loob ng wreckage ng bumagsak na Seneca plane sa isang bahagi ng Ticao Channel ang katawan ng mga piloto. Base sa pinakahuling datos na nakuha ng sonar readings at visual confirmation ng mga sumisid technical divers, nakataob ang eroplano. Pero natin, sir, yung dalawang piloto po, na-recover na ho ba o hindi pa talaga? They are still inside. The initial reports were there were two bodies. Ngayon sa video, baka isa. So it's not very clear. But there is definitely at least one body inside the airplane. Technical driver na si Matt ang siyang nakakuha sa labi ni Robredo. Ayon kay Secretary Ricky Carandang, mauubos na raw dapat ang laman ng kanyang oxygen tank at packet na raw dapat sa ibabaw nang maaninagan niya ang katawan ni Robredo sa loob ng passenger seat ng eroplano. Sa kabila raw nito, pinilit pa rin daw niyang kunin ang katawan ni Robredo. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero naging mailap ito sa media. Dahil sa lalim ng lokasyon ng bahagi ng eroplano na pinaniniwala ang kinaroroonan ng mga piloto, gagamit ang mga eksperto ng ROV o Remotely Operated Vehicle para mapag-aralan ang sitwasyon at maipatupad ang pinaka-epektibong paraan para makuha ang mga piloto na di maglalagay sa panganib sa sinumang miyembro ng retrieval team. Yung next team na magdadive are yung mga Aleman, yung mga US, at kagamitin ngayon yung ROV ng US, dun dadalhin para without risk to humans. Yung ROV ngayon ang may camera yan yung ROV ang magtitingin-tingin kung ano para ma-design nila ano ang best na pamamaraan na ma-recover yung mga piloto. Kinumpirma naman ito ng volunteer diver na nakapanayam namin. Hindi raw kasi basta-basta ang current sa ilalim ng dagat. It is strong current, but I try. We make plane to the 60 meter. Around bottom time is around 20 to 25 minutes. Mel, hindi nga naiwasang madismaya ng mga kaanakan ng dalawang piloto itong pagkabigo na mabawi itong mga remains itong dalawang piloto na kasama ni Secretary Robredo. Pero patuloy silang umaasa na sa pagpatuloy ng mga retrieval operations bukas ay makukuha na ang labi ng kanilang mga kaanak para mapapatuloy na nila ang kanilang pagluluksa. Mel. Pero mula dun sa mga rescuers, John, no? Meron ba silang mga pinahayag kung nakatitiyak sila na makukuha din ang mga labi ng dalawang piloto tulad ng kay Secretary Robredo, John? Mel, isang bagay ang maliwanag, no? Hindi biro-biro itong sinusuong na hirap na mga divers dahil talagang napakalalim nitong bahagi kung saan nga kinalalagyan itong bumagsak na Piper Seneca plane. Kung kaya't
dahil sa kabila nga ng kahirapang ito ay kagamitan pa rin nila nito ng ROV para matansya kung ano ba yung pinaka-best approach para makuha nga itong eroplano to. Dahil nakita natin kanina sa report ng ating kasama si Jiggy Manicad ay sinubukan nilang hatakin itong eroplanong ito papunta dito sa shore pero nabigo sila at naputol yung tali. Pero sa pangako ng task force ay gagawin nilang lahat para nga maiangat itong mga labi ng dalawang piloto. Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.